Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Kasunod nito ang dagundong ng mga gulong na pilit kumakapit sa kalsada at isang malakas na pagyanig na nagpauga sa buong mundo ni Megan. Naramdaman niya ang paghampas ng kanyang ulo sa isang bagay na matigas at pagkatapos, dilim. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas, ang mundo ni Megan ay punong-puno ng liwanag. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanilang banyo. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na puting bagay. Dalawang pulang linya, malinaw na malinaw. Hindi siya nagkakamali. Buntis ako. Bulong niya sa sariling refleksyon. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata na ngayon ay nagsisimula ng mamasa. Hinaplos niya ang kanyang patag panatian. Sa loob nito, may isang maliit na buhay na nagsisimulang mabuo. Bunga ng pagmamahalan nila ni Giler. 5 taon. 5 taon na silang kasal at ito ang dasal na sa wakas ay dininig. Ito na ang kukumpleto sa kanilang pamilya. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Luha ng purong kaligayahan. Naisip niya agad ang magiging reaksyon ni Giler. Siguradong magiging masayang-masaya ito. Matagal na rin nila itong pangarap. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha at itinago ang pregnancy test sa isang maliit na kahon. Gagawa siya ng sorpresa. Ipagluluto niya si Giler ng paborito nitong pagkain ngayong gabi. Mag-aayos siya. Gagawin niyang perpekto ang lahat para sa pinakamagandang balita ng kanilang buhay. Gaya ng plano, naging abala si Megan sa kusina. Ang bango ng niluluto niyang steak at creamy mushroom soup ay bumalot sa buong bahay. Naglagay siya ng 2 kandila sa mesa, pinili ang pinakamagandang plato, at nagbukas ng isang bote ng non-alcoholic wine para sa kanya. Naligo siya at isinuot ang paboritong pulang bestida ni Giler. Bahagya siyang naglagay ng kolorete sa labi, isang magaang na pula, sapat lang para bigyang buhay ang kanyang masayang mukha. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Giler sa garahe, tila nagunahan sa pagtibok ang kanyang puso. Sinalubong niya ito sa pinto. Mahal, bati ni Giler, may ngiti sa labi. Inilapag niya ang kanyang briefcase at niyakap si Megan ng mahigpit. Mukhang may okasyon tayo Siyempre, dahil darating ka. Sagot ni Megan, ninamnam ang bango ng pabango ng asawa. Hinalikan siya ni Giler sa noo. I miss you. I miss you too, sagot niya. At sa sandaling iyon, wala nang masasaya pa sa kanya. Ngunit nang humiwalay si Giler sa yakap, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa puting-puting kwelyo ng polo nito, malapit sa leeg, may isang maliit na bakas. Isang bakas ng pulang kolorete. Hindi ito ang kulay na gamit niya. Mas matingkad ito. Mas agresibo. Tila tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na kaba. Giler, sabi niya. Pilit pinapakalma ang boses. Ano yan? Itinuro niya ang mantsa. Napatingin si Giler sa kanyang kwelyo. Saglit na nagbago ang ekspresyon nito. Isang kislap ng gulat na agad ding nawala. Ngumiti ito ulit. Isang ngiti na hindi na umabot sa kanyang mga mata. Ito ba? Sabi nito na parang walang anuman. Kanina sa meeting, may isa sa mga kliyente, si Ma'am Susan, medyo na-excite sa pagsasara ng deal. Niyakap ako. Siguro tumama ang mukha niya sa balikat ko. Pinilit ni Megan na paniwalaan iyon. Gustong-gusto niyang maniwala, pero may isang boses sa kanyang isipan na sumisigaw na hindi yun totoo. Ganoon ba? Malamig niyang tugon. Oo naman, mahal. Huwag mo nang isipin yan. Stress lang yan sa trabaho, sabi ni Giler. Hinawakan ang kanyang balikat. Halika na, nagugutom na ako. Ang bango ng niluluto mo.
Pumasok si Giler sa loob na parang walang nangyari. Naiwan si Megan sa may pinto, nakatitig sa likod ng asawa. Ang perpektong gabi na binuo niya sa kanyang isipan ay unti-unting gumuho. Nawalan siya ng ganang kumain. Buong hapunan, tahimik lang siya habang si Giler ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw. Ang balita tungkol sa kanilang anak na kanina lang ay sabik na sabik niyang ibahagi. Ngayon ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Pagkatapos kumain, sinabi ni Giler na may kailangan pa siyang puntahan. Isang emergency meeting daw. Ngayong gabi, Giler, 9:00 na. Hindi makapaniwalang tanong ni Megan. Importante ito, mahal. Para rin naman ito sa atin. Sa pamilya natin. Sabi ni Giler habang isinusuot ang kanyang coat. Hindi na napigilan ni Megan ang sarili. Pamilya? Anong pamilya, Giler? Ang pamilyang niloloko mo? Natigilan si Giler. Humarap ito sa kanya at ngayon, wala nang bakas ng ngiti sa mukha nito. Napalitan iyon ng inis. Ano bang sinasabi mo? Dahil lang sa isang walang kwentang mantsa? Hindi lang yan mantsa, Giler. Ilang linggo ka nang laging late umuwi. Laging may emergency meeting. Laging malamig ang pakikitungo mo sa akin. Sumbat niya, nanginginig na ang boses. Baka naman ikaw ang may problema, Megan. Baka naman masyado ka lang nag-iisip. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw niyaya. Ang mga luha na kanina ay para sa kaligayahan, ngayon ay para na sa sakit. Saan ka ba talaga pupunta? Sa trabaho nga, giit ni Giler. Kung ganoon sasama ako. Huwag matigas ang ulo mo, Megan. Pero hindi siya nakinig. Kinuha niya ang kanyang bag at naunang lumabas patungo sa sasakyan. Wala nang nagawa si Giler kundi ang sumunod. Padabog na isinara ang pinto ng bahay. Pagpasok sa kotse, ang katahimikan ay mas nakabibingi pa kaysa sa sigawan. Mabilis at walang ingat magpatakbo si Giler. Magdahan-dahan ka, Giler. Pakiusap ni Megan. Hawak ang seatbelt. Hindi ito sumagot. Mas lalo pa nitong binilisan ang takbo. Giler, ano ba? May sasabihin ako sa iyong importante. Sigaw ni Megan. Naisip ang anak nila. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Sagot nito. Ang mga mata ay nakatutok sa daan. Matalim at puno ng galit. Buntis ako, Giler. Sa wakas ay nasabi niya. Halos pasigaw sa gitna ng takot at pag-asa na baka ito ang magpapahinto sa kanya. Magkakaanak na tayo. Saglit na natigilan si Giler. Nakita ni Megan ang pagbabago sa mukha nito sa dilim ng kotse, ngunit hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Walang saya, walang gulat, tanging isang malamig, nakakakilabot na ekspresyon. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Megan ang isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Poot. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bulong nito, ang boses ay puno ng lason, edi sabay tayong mawala. Bago pa man makasigaw si Megan, bigla nitong inikot ang manibela. Ang huli niyang nakita ay ang nagliliwanag na ilaw mula sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada na mabilis na sumasalubong sa kanila. At pagkatapos, isang nakabibinging sigaw, ang dagundong ng mga gulong, at ang malakas na pagyanig na nagpauga sa kanyang buong mundo. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay isang puting kisame. May amoy ng gamot sa hangin, may mahinang tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Sinubukan niyang bumangon, pero hindi niya magawa. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Ma'am Megan, buti naman at gising na kayo. Huwag po muna kayong masyadong gumalaw. Ang asawa ko? Si Giler? Hirap niyang tanong. Okay na po siya. Nagtamo lang po ng ilang minor injuries. Kayo po ang mas napuruhan. Malungkot na sabi ng doktor. Gusto niyang magtanong tungkol sa baby, pero may takot na pumipigil sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, pero walang nangyari. Sinubukan niya ulit. Wala pa rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan.
Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Megan na parang isang bulong, puno ng pagkalito at takot. Paulit-ulit niyang sinubukan, nag-uutos sa kanyang isipan na igalaw ang mga paa. Ngunit ang tanging tugon ay isang nakabibinging katahimikan mula sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang mukha ng doktor ay bumakas ng awa. Ma'am Megan, dahil po sa tindi ng impact ng aksidente, nagkaroon po ng matinding pinsala ang inyong gulugod. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya sa operasyon. Pero, huminto ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. Pero ano, Dok? Nanginginig na tanong ni Megan, kahit alam na niya sa puso niya ang kasunod. May posibilidad po na hindi na kayo makalakad pang muli. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Megan. Hindi makalakad? Habang buhay? Ang mga luhang hindi niya namalayang namumuo ay nagsimula ng dumaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Parang gumuho ang buong mundo niya sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng isang araw. Ang baby ko? Halos paos niyang tanong. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ng doktor. Maselan po ang kalagayan niya. Sa ngayon, kumakapit pa siya. Kailangan niyo pong maging matatag, ma'am, para sa kanya. May kaunting liwanag na sumilay sa gitna ng kadiliman. Buhay ang anak niya. Kailangan niyang lumaban para sa anak niya. Pumasok si Giler sa silid. May benda ito sa noo at pasa sa braso, pero nakakalakad ito ng maayos. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Isang perpektong maskara ng isang nagmamahal na asawa. Mahal, sabi nito, hinawakan ng kamay niya. Ang kamay na iyon, ang kamay na walang awang kumabig sa manibela. Salamat sa Diyos at gising ka na. Sobra akong nag-alala. Tinitigan siya ni Megan. Ang bawat salita nito ay parang lason sa kanyang pandinig. Ang pag-aalala sa mukha nito ay isang insulto. Nakita niyang muli sa kanyang isipan ang malamig at puno ng puot na mga mata nito bago ang pagbangga. Hindi ito aksidente. Sinadya niya ito. Kasalanan ko lahat, sabi ni Giler. At tumulo ang mga pekeng luha mula sa kanyang mga mata. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, kung hindi lang uminit ang ulo ko, patawarin mo ako, mahal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Napakawalang lakas niya. Ang tanging nagawa niya ay ang umiwas ng tingin. Ang galit at sakit ay nag-uumapaw sa loob niya. Kinabukasan dumating ang isa pang bisita. Ate Megan. Ang pamilyar na boses na yon ay pag-aari ni Tiffany, ang kanyang pinsan. Ang babaeng itinuring na niyang parang tunay na kapatid. Lumaki silang magkasama, lalo na nang maulila si Tiffany sa mga magulang. Siya at ang kanyang pamilya ang kumupkop dito. Dala ni Tiffany ang isang basket ng prutas at isang malaking ngiti. Ate, kamusta ka na? Sobra akong nag-alala nang mabalitaan ko ang nangyari. Umupo si Tiffany sa tabi ng kama. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito lang ako. Nandito lang kami ni Kuya Giler. Aalagaan ka namin. May kung anong kumirot sa puso ni Megan habang tinititigan ang maamong mukha ni Tiffany. Ang mga mata nito, ang ngiti nito. Noon, ang nakikita niya ay pagmamahal at kadalisayan. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay ang matingkad na pulang kolorete. Salamat na Tiffany, pilit niyang sabi. Nagluto nga pala ako ng paborito mong sopas. Masayang sabi ni Tiffany, binubuksan ang isang thermal flask para lumakas ka agad. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang pumasok si Giler. Ngumiti ito nang makita si Tiffany. Tiffany, nandito ka na pala. Bati ni Giler. Oo, kuya. Dinalhan ko si ate ng sopas, sagot ni Tiffany.
Ang boses ay malambing. Isang normal na palitan ng salita sa pagitan ng magbayaw. Pero may napansin si Megan. Ang paraan ng pagtingin ni Giler kay Tiffany. Hindi yun tingin ng isang bayaw. Mayroong init. Mayroong pag-aari. At ang paraan ng pagngiti ni Tiffany pabalik. May halong lihim at pananabik. Kinakabahan, ipinikit ni Megan ang kanyang mga mata. Nagkunwari siyang inaantok at pagod. Mukhang napagod si Megan. Narinig niyang sabi ni Giler, "Hayaan na muna natin siyang magpahinga." "Sige kuya," sagot ni Tiffany. Naramdaman ni Megan ang pag-alis nila sa tabi niya. Ngunit nanatili sila sa loob ng silid, malapit sa may bintana. Iniisip na tulog na siya. Nananatiling nakapikit. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang kanyang pandinig, na tila mas tumalas dahil sa kawalan niya ng kakayahang gumalaw, ay dinig na dinig ang bawat bulong. "Kumusta siya?" Mahinang tanong ni Tiffany. "Ganoon pa rin. Sabi ng doktor, baka hindi na makalakad," sagot ni Giler. May tono ng kasiyahan sa boses nito na pilit tinatago. "Mabuti naman." Halos hindi marinig na bulong ni Tiffany. Ibig sabihin, mas mapapabilis ang lahat. Naramdaman ni Megan ang paghigpit ng kamay ni Tiffany sa braso ni Giler. Kahit hindi niya nakikita, alam niya. Alam niya ang ibig sabihin ng kilos na yon. Huminga ng malalim si Giler. "Kailangan nating mag-ingat nga, Tiffany. Hindi pa tapos ang laban at buntis siya." Natahimik si Tiffany. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ni Megan ang boses nito, malamig at walang emosyon. "Isang problema lang yan na kailangan nating solusyonan. Isang problema. Ang anak niya. Isang problema lang para sa kanila." Hindi na kinaya ni Megan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sapat lang para makita ang kanilang refleksyon sa salamin ng bintana. At doon, nakita niya ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Nakita niya si Giler na marahang hinahaplos ang pisngi ni Tiffany. At nakita niya si Tiffany na dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Giler. Itinaas ito at dinala sa kanyang mga labi para sa isang magaan na halik. Isang kilos na puno ng pagmamahal at pagsasabuatan. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng kanyang puso na umaasa pa ay tuluyan ng nadurog. Ang asawa niya at ang pinsan niya, ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Sila ang ahas na binalak sirain ang lahat sa kanya. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magpanggap. Ipinikit niya ito para itago ang nag-aalab na galit na biglang sumiklab sa loob niya. Nang marinig niya ang mga bulungan nila mula sa labas ng pinto, habang papalayo sila, dinig na dinig niya ang huling sinabi ni Tiffany. "Sigurado ka bang hindi na talaga siya makakalakad? Ayokong magkaroon ng anumang aberya, Giler." Ang bawat salita ni Tiffany ay tumagos sa pinto, matalim at malinaw. Tila isang ice pick na direktang tumutusok sa puso ni Megan. Ang lambing sa boses nito kanina ay napalitan na ng isang nakakakilabot na lamig. Ang pag-aalala ay isang pagpapanggap lamang pala para sa isang masamang balak. Narinig ni Megan ang mahinang pagtawa ni Giler. Isang tawang walang kagalakan. "Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Kahit pa magkaroon ng himala, sisiguraduhin kong mananatili siyang lumpos sa kama." "Mabuti. Dahil pagod na akong maging anino lang niya, kuya," sagot ni Tiffany. "Panahon na para ako naman ang maging bida. Panahon na para makuha ko kung ano ang dapat ay sa akin." Ang mga yabag nila ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho sa pasilyo ng ospital. Iniwan si Megan sa isang nakabibinging katahimikan. Nakatitig lamang siya sa puting kisame. Ang mga luhang kanina ay dumadaloy dahil sa sakit at pagkawala. Ngayon ay natuyo na. Napalitan ito ng isang bagay na mas mainit, mas mapanganib. Galit. Purong, nag-aalab na galit. Hindi pala sapat sa kanila na agawin ang kanyang asawa. Hindi sapat na wasakin ang kanyang katawan. Ang gusto nila ay kunin ang lahat.
ang kanyang yaman, ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan. Ang Tiffany na lumaki sa kanyang tabi, na tinuring niyang parang kapatid, ay isa palang ahas na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At si Guillermo, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na pag-ibig, ay ang demonyong nagbukas ng hawla. Tiningnan ni Megan ang kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya. Hindi na lang ito basta anak niya. Ito na ngayon ang kanyang dahilan. Ang kanyang lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang walang kasalanan na nadadamay sa kasakiman ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na isinilang mula sa abo ng kanyang nawasak na buhay. Magpapanggap siya. Magpapanggap siyang mahina. Magpapanggap siyang talunan. Magpapanggap siyang nasira na ang loob. Hahayaan niyang isipin nila na nanalo na sila. Hahayaan niyang maging kampante sila sa kanilang tagumpay. At habang sila ay nagdiriwang, siya ay kikilos sa dilim. Magmamasid, makikinig, mag-iipon ng lakas. Ang kanyang pagiging paralisado, ang kanyang kahinaan, sa kanilang paningin, iyon ang magiging pinakamalaki niyang sandata. Isang nurse ang pumasok sa silid para i-check ang kanyang vitals. Nginitian siya ni Megan. Isang matamis ngunit walang buhay na ngiti. Ang unang hakbang sa kanyang pag-arte. "Miss," tawag niya sa nurse. Ang boses ay mahina at marupok. "Pwede po bang pakitawag ang asawa ko? Gusto ko lang siyang makita." Sa labas, iniisip ni Guillermo at Tiffany na tapos na ang laro. Ngunit para kay Megan, ngayon pa lang ito magsisimula. At sisiguraduhin niya, sa huli, siya ang tatayong nagwagi. Ang pag-uwi ni Megan sa sarili nilang bahay ay hindi katulad ng kanyang inaasahan. Walang saya. Walang pakiramdam ng pagiging ligtas. Sa halip, ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng masasayang alaala ay tila nanunumbat sa kanya. Ang kanilang tahanan ay naging isang magarang kulungan. Itinulak ni Guillermo ang kanyang wheelchair papasok sa kanilang master's bedroom. Inayos na nito ang lahat. Ang kama ay nasa gitna ng silid. Madaling puntahan. May isang maliit na mesa sa tabi nito para sa kanyang mga gamot. Lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. "Dito ka muna, mahal," sabi ni Guillermo. Maingat siyang inaalalayan mula sa wheelchair papunta sa kama. "Para mas madali kitang mabantayan." Ang pag-aalala sa boses nito ay parang isang pang-iinsulto. Nginitian lang siya ni Megan, isang pagod at blangkong na ngiti. Kailangan niyang maging isang mahusay na aktres. Ang buhay niya at ng kanyang anak ang nakataya. Kinabukasan, sinabi ni Guillermo na kumuha siya ng isang private nurse para tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Pumasok sa silid ang isang pamilyar na mukha. "Nena?" Bulong ni Megan, hindi makapaniwala. Si Aling Nena. Siya ang matagal nang naging yaya at nurse ng kanyang yumaong ina. Siya ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. "Megan Hija," sabi ni Nena. Ang mga mata ay bakas ang tunay na pag-aalala. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Nabalitaan ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan." Sa yakap ni Nena, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakaramdam si Megan ng bahagyang kapanatagan. Isang kakampi. Pero ang kapanatagan ay agad ding napalitan ng kaba nang magsalita si Guillermo. "Si Nena na ang mag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan mo, mahal," sabi ni Guillermo nakangiti. "Pero ako mismo ang magbibigay ng mga gamot at vitamins mo para masigurado kong tama ang dosis at oras." Nagkatinginan si Megan at Nena. Nakita ni Megan ang bahagyang pagkunot ng noo ni Nena. Bilang isang nurse, alam ni Nena na iyon dapat ang trabaho niya. Pero tumango na lamang ito at doon nagsimula ang ritual ng takot. Araw-araw,
Pagkatapos ng almusal, papasok si Giler sa silid na may dalang isang maliit na tray. Sa ibabaw nito ay may isang hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido. Vitamins mo mahal, sabi nito sa unang araw, para lumakas ka at maging malusog si baby. Umupo ito sa gilid ng kama. Kinuha ang kanyang braso, pinunasan ng bulak na may alcohol. Ang paghawak nito ay malambing. Ngunit para kay Megan, ang pakiramdam ay parang hawak ng isang ahas. Giler, ano ba yan? Hindi ba pwedeng tableta na lang? Tanong niya. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Mas mabilis ang epekto kapag diretso sa ugat, mahal. Sabi ng doktor, ito ang pinakamaganda para sa'yo. Paliwanag nito, ang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Relax ka lang. Naramdaman ni Megan ang pagtusok ng karayom sa kanyang balat. Napapikit siya ng mariin habang dahan-dahang itinutulak ni Giler ang laman ng heringgilya papasok sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na likido na gumagapang sa kanyang mga ugat. Nang matapos, tinapik siya nito sa balikat. Ayan, magpahinga ka na. At lumabas na ito ng silid. Ganoon ang nangyari araw-araw. At sa bawat araw na lumilipas, sa halip na lumakas, mas lalong humihina si Megan. Palagi siyang inaantok. Ang kanyang mga kalamnan ay tila mas nanlalambot. Kahit ang pag-angat lang ng kanyang kamay ay nangangailangan ng napakalaking lakas. Isang hapon, habang nag-iisa siya, sinubukan niyang muli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-focus. Galawin mo ang daliri mo sa paa, Megan. Galawin mo. Ngunit wala. Isang ganap na kawalan. Tila mas malala pa kaysa noong nasa ospital siya. Ang vitamins ni Giler ay hindi nakakatulong. Ito ay nagpapalala sa kanyang kondisyon. Ito na ba yon? Ito na ba ang plano nila? Ang panatilihin siyang baldado habang buhay, isang gabi, nagising si Megan sa gitna ng pagkakatulog. Naramdaman niyang may tao sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sapat lang para makasilip sa ilalim ng kanyang mga pilik mata. Ang ilaw mula sa banyo ay bahagyang bukas. Nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Nakita niya ang anino ng dalawang tao, si Giler at si Tiffany. Nakatayo sila malapit sa mesa kung saan nakalagay ang kanyang mga gamot. Akala nila ay mahimbing na siyang natutulog. Bukas na ulit, baka magising siya. Narinig niyang bulong ni Giler. Hindi iyan, sagot ni Tiffany. Ang boses ay puno ng pagkainip. Tingnan mo nga siya, parang halaman na lang. Siguraduhin mo lang na tama ang halo, Giler. Ayokong tumagal pa ito. Alam ko ang ginagawa ko, sagot ni Giler. At sa ilalim ng malamlam na ilaw, kitang-kita ni Megan ang ginawa ng kanyang pinsan. Kinuha ni Tiffany ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag. Mula roon, kumuha ito ng likido gamit ang isang hiringgilya at maingat na inihalo sa bote ng vitamins ni Megan. Pagkatapos, kinuha ni Tiffany ang hiringgilya na gagamitin ni Giler para sa kanya bukas ng umaga. Maingat niya itong pinuno. Nang ilapag ni Tiffany ang nakahandang hiringgilya sa tray, isang malamig na takot ang bumalot sa buong katawan ni Megan. Mas malala pa sa takot na naramdaman niya noong aksidente. Hindi lang nila siya gustong manatiling lumpo. Aktibo nila siyang nilalason. Narinig niya ang mahinang halik. Idagdag mo pa ng kaunti bukas, bulong ni Tiffany sa tenga ni Giler. Para mas mabilis, ilang linggo na lang, Giler, at lahat ng pag-aari ng ate ko ay magiging sa atin na. Nagpipigil ng hininga si Megan. Ang puso niya ay dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib. Nanalangin siya na sana ay hindi nila marinig. Dahan-dahan silang lumabas ng silid, iniwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na pinsala. Ang kamay na naghahanda ng kanyang lason ay ang kamay ng babaeng tinuring niyang kapatid. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana
ay tila nangungutya kay Megan. Paano ito nagliliwanag ng ganito sa isang mundong puno ng kadiliman? Nang pumasok si Giler, dala ang tray na may hiringgilya. Kinailangan ni Megan na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para itago ang takot at galit na nag-uumapaw sa kanya. Ngumiti siya ng pilit habang iniaabot ang kanyang braso. "Mukhang maputla ka ngayon, mahal," sabi ni Giler habang itinitinurok ang karayom. "Siguro kailangan mo pa ng mas maraming pahinga. O baka kailangan ko lang tigilan ang pag-inom ng lason mo." Gusto niyang isigaw. Ngunit nanatili siyang tahimik. Tinitiis ang bawat segundong gumagapang ang lason sa kanyang katawan. Pagkaalis ni Giler, pumasok si Nena dala ang kanyang almusal. Doon na napansin ni Nena ang panginginig ng mga kamay ni Megan. "Hija, ayos ka lang ba?" tanong ni Nena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang noo. "Hindi ka naman nilalagnat." Tinitigan ni Megan si Nena. Sa mga mata nito, nakita niya ang sinseridad. Si Nena na lang ang natitira sa kanya. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makausap ito. Ngunit paano? Palaging may mga mata at tenga sa paligid. Si Giler ay naglagay pa ng baby monitor sa kanyang silid para daw mabantayan siya. Kailangan niya ng isang senyas, isang bagay na sila lang dalawa ang nakakaalam. Naalala niya noong bata pa siya, kapag may gusto siyang sabihin sa nanay niya na ayaw niyang marinig ng ibang tao, mayroon silang sikretong senyas, isang bagay na itinuro sa kanya ng nanay niya na si Nena lang din ang nakakaalam. Kinahapunan, habang tinutulungan siya ni Nena na uminom ng tubig, sinadya ni Megan na mabitawan ng baso. "Naku!" sigaw ni Nena habang nababasa ang kumot. "Sorry po, Nena. Nanghina po bigla ang kamay ko." Paumanhin ni Megan. Habang abala si Nena sa pagpupunas ng natapong tubig sa sahig, ginawa ni Megan ang kanyang kilos. Gamit ang buong lakas, inabot niya ang kamay ni Nena na nakapatong sa kama. At doon, 3 beses niyang mariing pinisil ang palad nito. 1, 2, 3. Ang senyas na nangangahulugang, "Kailangan ko ng tulong. May panganib." Natigilan si Nena. Saglit itong hindi gumalaw, tila pinoproseso ang nangyari. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin kay Megan, hindi na sa mga mata ng isang yaya na nag-aalala, kundi sa mga mata ng isang taong nakatanggap ng isang pamilyar at kagyat na mensahe mula sa nakaraan. Tumango si Nena nang halos hindi mahahalata. Isang maliit na kilos na nagsasabing, "Nakuha ko." Mula noon, nagbago ang lahat. Naging mas mapagmasid si Nena. Bawat kilos ni Giler at Tiffany ay tinitimbang niya. Napansin niya kung paanong nagiging malagkit ang tinginan ng dalawa kapag akala nila ay walang nakatingin. Napansin niya kung paanong si Giler mismo ang naghahanda ng hiringgilya araw-araw. Isang gawain na dapat ay sa kanya. Isang araw, habang naglilinis ng silid, sinabi ni Nena kay Megan, "Hija, itatapon ko na itong mga lumang babasahin mo, ha?" Ngunit bago niya ito itinapon, maingat niyang pinunit ang isang blangkong pahina mula sa isang lumang magasin at palihim na iniwan ito sa ilalim ng unan ni Megan, kasama ang isang maliit na ballpen. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, ginamit ni Megan ang nanginginig niyang mga kamay para isulat ang isang salita sa papel. Nangailangan ito ng lahat ng kanyang lakas. Ang mga letra ay halos hindi mabasa, ngunit ang mensahe ay malinaw. Lason. Kinabukasan, habang pinapalitan ni Nena ang punda ng unan, kinuha niya ang nakatuping papel. Hindi niya ito binasa agad. Itinago niya ito sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa kanyang gawain na parang walang nangyari. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, pumasok siya sa banyo at binuksan ang papel. Nang mabasa niya ang salita, isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito pagdududa, ito ay katotohanan. Ang anak ng kanyang dating alaga
ay nasa bingit ng kamatayan sa kamay mismo ng asawa nito. Ang dating pag-aalala ni Nena ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang pangako niya sa ina ni Megan ay biglang nagbalik. Ang pangakong hindi niya pababayaan ang nag-iisang anak nito. Isang pangakong ngayon ay kanyang binabali. Kailangan niya ng ebidensya. Kinagabihan, habang natutulog si Megan, pumasok si Nena sa silid para kunin ang pinagkainan nito. Narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Giler. Nagtago siya sa likod ng makapal na kurtina sa isang madilim na sulok. Pumasok si Giler kasama si Tiffany. Gaya ng dati, akala nila ay ligtas na silang mag-usap. "Ubos na ang stock natin," sabi ni Tiffany. Ang boses ay mahina. "Kailangan nating kumuha ulit bukas." "Delikado. Baka may makahalata na," sagot ni Giler. "Ang sabi sa akin ng koneksyon ko, masyado nang malakas ang gamot na yon. Isang maling timpla lang, baka bigla na lang siyang atakihin sa puso." "Eh di mas maganda." Walang awang sagot ni Tiffany. "Para matapos na. Habang tumatagal to, mas lalo lang akong kinakabahan. At paano yang bata sa tiyan niya? Problema rin yan." Mula sa kanyang pinagtataguan, nanginginig sa galit si Nena. Palihim niyang kinuha ang kanyang cellphone, pinindot ang record button, at itinutok ang mikropono sa direksyon nila. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Buhay na ng dalawang tao ang pinag-uusapan nila. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang bagay na pumukaw sa pansin ni Megan mula sa kanyang pagkakahiga. Tumingin siya kay Nena na nakatago sa dilim. Gamit ang mahina niyang kamay, itinuro niya ang kanyang bibig. Naintindihan agad ni Nena. Sa wakas, nang makaalis na ang dalawang demonyo, lumapit si Nena kay Megan. Ang mukha niya ay puno ng galit at awa. "Hija!" Bulong ni Nena. Ang boses ay nanginginig. "Narinig ko ang lahat. Na-record ko." Umiling si Megan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Bumubigkas ng mga salita na walang tunog. Pinanood siya ni Nena ng maigi. Binabasa ang paggalaw ng kanyang mga labi. "Tulungan mo ako." Pagkatapos, itinuro niyang muli ang kanyang bibig at mas malinaw na sinabi ang dalawang salita. "Lason, palitan mo." Naintindihan ni Nena ang ibig sabihin ni Megan. Isang napakadelikadong plano, isang sugal na maaaring ikamatay nilang pareho kung sila ay mabibigo. Ngunit nang makita niya ang nag-aalab na determinasyon sa mga mata ni Megan, ang mga mata ng isang ina na lumalaban para sa kanyang anak, alam na ni Nena ang kanyang gagawin. Kinagabihan, habang abala si Giler sa kanyang opisina sa bahay, palihim na pumasok si Nena sa silid ni Megan. Dala niya ang heringgilya na gagamitin para bukas. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na bahagi ng laman nito gamit ang isa pang karayom. Inilagay niya ito sa isang maliit at malinis na lalagyan. "Ito," bulong ni Nena. "Kailangan nating malaman kung ano talaga ito." Pagkatapos, pinalitan niya ang natitirang lason sa heringgilya ng normal saline solution, tubig na may asin na hindi makakasama sa katawan. Binalik niya ang heringgilya sa tray, eksakto sa dati nitong posisyon. "Ako ang bahala dito, Hija," bulong ni Nena kay Megan na gising na pala. "Ipinapangako ko sa nanay mo at ipinapangako ko sa'yo, mananagot sila." Hawak ang maliit na bote na naglalaman ng ebidensya. Alam ni Nena na ang susunod niyang hakbang ang magdidikta ng kanilang kapalaran. Kinabukasan, araw ng day off ni Nena. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakakritikal na araw ng kanilang laban. Mahigpit niyang hawak ang kanyang bag habang naglalakbay siya papunta sa Maynila. Sa loob nito, nakabalot sa isang makapal na tela ay ang maliit na bote na naglalaman ng lason at ng kanilang tanging pag-asa. Hindi siya pwedeng pumunta sa ordinaryong ospital. Hindi siya pwedeng magtiwala sa kung sino lang. Si Giler ay may pera at impluwensya. Kayang-kaya nitong takpan ang anumang investigasyon.
Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong may utang na loob sa pamilya ni Megan. At mayroon siyang kilala. Si Dr. Ramirez, isang matandang doktor na dating tinulungan ng ama ni Megan para makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, isa na itong respetadong toxicologist sa isang pribadong laboratorio. Nanginginig ang mga kamay ni Nena habang naghihintay sa maliit na opisina ni Dr. Ramirez. Ang bawat tik-tak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Nena, basa na. Bati ni Dr. Ramirez pagpasok nito. Pasensya na at pinaghintay kita. Ano ba itong sinasabi mong emergency? Walang paligoy-ligoy na inilabas ni Nena ang maliit na bote at inilapag ito sa mesa. Dok, kailangan kong malaman kung ano ang laman niyan, sabi ni Nena. Ang boses ay seryoso. Buhay ng isang tao ang nakasalalay dito, tinitigan ni Dr. Ramirez ang bote. Pagkatapos ay tumingin kay Nena. Nakita nito ang desperasyon sa kanyang mga mata. Kanino ito galing, Nena? At para saan? Huminga ng malalim si Nena. Para kay Megan, ang anak ni Don Ricardo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang benefactor ay sapat na. Kinuha ng doktor ang bote. Bigyan mo ako ng ilang oras. Tatawagan kita. Ang ilang oras na yon ay tila isang habambuhay para kay Nena. Hindi siya umalis. Naghintay siya sa isang maliit na coffee shop sa tapat ng laboratorio. Paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang cellphone. Bawat tawag na natatanggap niya ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nang sa wakas ay tumunog ang telepono niya at pangalan ni Dr. Ramirez ang lumabas sa screen. Halos hindi niya ito masagot sa sobrang kaba. Nena, bumalik ka rito. Ngayon na, sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi na kalmado. Mayroon itong bahid ng galit at pagkabigla. Dali-daling tumakbo si Nena pabalik sa opisina. Naabutan niya si Dr. Ramirez na pabalik-balik sa paglalakad. Hawak ang isang piraso ng papel. Anong resulta, Dok? Tanong ni Nena. Halos hindi makahinga. Huminto ang doktor at humarap sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso. Nena, kung ano man itong pinasok mo, napakadelikado. Ang laman ng boteng ito, hindi ito ordinaryong gamot. Inabot nito ang papel kay Nena. Ito ay isang highly concentrated na uri ng muscle relaxant. Tama ang hinala mo, pero may halo ito. Isang chemical compound na hindi pa aprobado para sa medical use. Ginagamit ito sa mga laboratory experiment sa mga daga. Hindi maintindihan ni Nena. Ano ang ibig sabihin niyan, Doc? Ang ibig sabihin niyan, Nena, sabi ng doktor, ang bawat salita ay mabigat. Ay hindi lang nila gustong manatiling lumpo si Megan. Ang gamot na ito, kapag paunti-unting itinurok sa katawan sa loob ng ilang buwan, ay dahan-dahang sisirain ang kanyang nervous system. Magdudulot ito ng permanenteng pinsala sa kanyang mga ugat. At sa huli, magdudulot ito ng cardiac arrest o paghinto ng pagtibok ng puso. Napahawak si Nena sa mesa para suportahan ang kanyang sarili. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito basta-basta tangkang paglumpo, Nena. Pagpapatuloy ng doktor. Ito ay isang detalyado at masusing plano ng pagpatay. Isang pagpatay na magmumukhang natural. Aatakihin na lang siya sa puso isang araw dahil sa kanyang kondisyon. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Hindi lang nila gustong kunin ang pera ni Megan. Gusto nilang burahin siya sa mundo. Kailangan nating itawag ito sa pulis, sabi ni Nena, nanginginig. Hindi pa. Mabilis na sagot ng doktor. Kailangan ninyo ng mas matibay na ebidensya. Ang salita mo laban sa salita ng isang mayamang tao tulad ni Giler? Madali niya lang itong mababaligtad. Kailangan ninyo ng pruweba na sila mismo ang nagtuturok nito. Tama ang doktor. Tumingin si Nena sa labas ng bintana. Ang mga tao ay naglalakad. Abala sa kani-kanilang buhay, walang kamalay-malay sa halimaw.
na nakatira sa bahay na kanyang pinaglilingkuran. Nakita niya ang mukha ni Megan sa kanyang isipan. Takot, ngunit puno ng determinasyon. Naalala niya ang kanyang pangako sa ina nito. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na plano, ngunit ito na lang ang kanilang pag-asa. Humarap siyang muli kay Dr. Ramirez. Doc, may lunas ba ito? May paraan ba para malabanan ang epekto ng lason? Mayroon, sagot ng doktor. Isang malakas na antidote. Pero kailangan itong ibigay kasabay ng masusing physical therapy para muling palakasin ang mga ugat na sinisira ng lason. Isang kislap ng pag-asa. Doc, may kilala ka bang pinakamagaling na physical therapist? Isang taong mapagkakatiwalaan at kayang magtago ng sikreto? Tumango si Dr. Ramirez. Oo, mayroon akong maire-rekomenda. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Nena sa bahay, hindi na siya ang parehong babae na umalis kaninang umaga. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Megan. Gising pa ito, naghihintay. Hinawakan niya ang kamay ni Megan. Ang kamay na yon ay malamig, ngunit naramdaman ni Nena ang bahagyang pagpisil nito. Megan, bulong ni Nena. Ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Nalaman ko na ang lahat. Mas malala pa sa inaakala natin. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ng doktor. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Megan sa takot. Ngunit hindi ito sumigaw. Hindi ito umiyak. Sa halip, nakita ni Nena ang isang apoy na nagsimulang mag-alab sa loob ng mga matang yon. Mula ngayong gabi, Megan, pagpapatuloy ni Nena, magsisimula ang tunay na laban. Habang iniisip nilang pinapahina kanila, palihim ka naming papalalakasin. Habang iniisip nilang nananalo na sila, tayo ay nag-iipon ng ebidensya. Magpapanggap kang mas nanghihina. Habang sa gabi, palihim tayong magte-therapy. Magpapanggap kang walang pag-asa habang bawat araw, nagiging mas malakas ka. Tayo ang magtatakda kung kailan at paano matatapos ang laban na ito. At sisiguraduhin natin na sa huli, mananagot sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Ang gabi ay naging kanilang kakampi. Ang dilim ay naging kanilang kanlungan. Tuwing sasapit ang hating gabi, kapag ang buong bahay ay nahihimbing na sa katahimikan at sigurado silang si Giler at Tiffany ay nasa kani-kanilang mga mundo, doon nagsisimula ang kanilang sikretong ritual. Dahan-dahang papasok si Nena sa kanyang silid. Kasama ang isang babaeng hindi pamilyar kay Megan, si Cora, ang physical therapist na ipinadala ni Dr. Ramirez. Si Cora ay isang babaeng maliit, ngunit matipuno ang pangangatawan at ang kanyang mga mata ay puno ng profesionalismo at awa. Handa ka na ba, Megan? Iyon palagi ang unang tanong ni Cora. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. At si Megan, kahit nanginginig sa takot at sa sakit na darating, ay palaging tumatango. Ang unang gabi ay isang purong impyerno. Maingat siyang inalalaya ni Nena at Cora mula sa kama papunta sa isang makapal na yoga mat na inilatag sa sahig. Ang simpleng paglipat lang na yon ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang likod. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang isang sigaw. Dahan-dahan nating sisimulan, sabi ni Cora. Susubukan nating gisingin ang mga ugat mo. Maaring masakit ito, Megan, pero kailangan mong labanan. Sinimulan ni Cora na masahihin ang kanyang mga binti. Sa una, wala siyang naramdaman. Para siyang nagmamasahe ng isang piraso ng manhid na kahoy. Ngunit habang tumatagal at lumalalim ang bawat diin, isang kuryente ng sakit ang biglang gumapang mula sa kanyang mga paa pataas. Hindi niya napigilan ang isang mahinang ungol. Agad na inilagay ni Nena ang isang nakatuping tuwalya sa kanyang bibig. Kagatin mo ito, Hija. Ibuhos mo dito ang sakit. Kinagat ni Megan ang tuwalya ng buong lakas. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak
mula sa kanyang mga mata. Bawat paggalaw, bawat pag-unat na ginagawa ni Cora sa kanyang mga kalamnan ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanya. Ito ang presyo ng paggaling. Ito ang sakit ng paglaban. Sa umaga, kailangan niyang magpanggap na mas mahina pa kaysa sa dati. Kapag sinusubuan siya ni Nena, sinasadya niyang manginig ang kanyang mga kamay. Kapag kinakausap siya ni Giler, sinasagot niya ito ng paunti-unti na parang pagod na pagod. Mukhang lalong lumalala ang epekto ng sakit mo, mahal, sabi ni Giler isang umaga. May halong pekeng awa at hindi maitagong kasiyahan. Mabuti na lang at may vitamins ka. Ngumiti lang si Megan. Oo, Giler. At ang vitamins mo ang dahilan kung bakit ako lalakas. Dahil sa tulong ni Nena, puro saline solution na lang ang itinuturok sa kanya, habang ang antidote na bigay ni Dr. Ramirez ay palihim na inihahalo ni Nena sa kanyang tubig. Habang nagpapatuloy ang therapy, nagpapatuloy din ang kanilang pag-iipon ng ebidensya. Nagawa ni Nena ng paraan na makabili ng maliliit na recording devices. Isang mukhang ordinaryong ballpen, isang digital clock na may nakatagong kamera. Maingat nilang inilagay ang digital clock sa ibabaw ng isang estante sa sala, kung saan madalas mag-usap si Giler at Tiffany. Isang gabi, narinig nila ang isa sa pinakamasakit na pag-uusap. Nakausap ko na ang mga abogado, sabi ni Giler. Kapag nawala na si Megan, kailangan lang natin ng ilang dokumento. At dahil asawa niya ako, sa akin mapupunta ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Siguraduhin mo lang na walang sabit, Giler, sagot ni Tiffany. At pagkatapos niyan, pwede na tayong magpakasal. Iisipin ng lahat na ginawa mo lang yon para may makatulong kang mag-alaga sa bata. Ang bata, ang anak niya. Gagawin nilang props ang kanyang anak sa kanilang masamang dula-dulaan. Nakinig si Megan sa recording na yon. Ang puso niya ay parang pinipiga. Bawat salita nila ay nagiging gasolina sa apoy ng kanyang galit. Kailangan niyang gumaling. Kailangan niyang tumayo. Isang gabi, sa gitna ng kanilang therapy, isang bagay ang nangyari. Habang pilit niyang tinutulak ang kanyang mga binti laban sa mga kamay ni Cora, isang bagay na ginagawa na niya sa loob ng ilang linggo, naramdaman niya ito. Isang pamilyar na sensasyon, isang maliit na paggalaw. Naramdaman mo yon, Cora? Tanong ni Megan. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ang alin? Ang tiyan ko, sabi ni Megan, napangiti sa gitna ng pagod. Sumipa siya. Sumipa ang anak ko. Napahinto silang lahat. Inilagay ni Nena at Cora ang kanilang mga kamay sa tiyan ni Megan. At pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman din nila ito. Isang maliit, ngunit malakas na sipa mula sa loob. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pagod ay nawala. Napalitan ito ng isang bagong klase ng determinasyon. Hindi na lang siya lumalaban para sa sarili niya. Lumalaban siya para sa maliit na nilalang na ito, ang kanyang anak, na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang kinabukasan na dapat ipaglaban. Ulit, sabi ni Megan kay Cora, ang boses ay matatag. Gawin natin ulit. Linggo ang lumipas. Ang sakit ay naging manhid. Ang manhid ay naging lakas. Isang gabi ng Biyernes, habang nasa labas si Giler at Tiffany para sa kanilang date night, sinubukan nilang muli ang isang bagay na matagal na nilang pinapangarap. Subukan mong tumayo, Megan, sabi ni Cora, habang nakaalalay sila ni Nena sa magkabilang braso niya. Ipinikit ni Megan ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Tinawag ang lahat ng galit at pagmamahal sa loob niya. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa sahig. Dahan-dahan, nanginginig, itinulak niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan sa binti. Naramdaman niya ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang katawan. At pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakatayo siya, nanginginig. Pawis na pawis, ngunit nakatayo.
5 segundo siyang nakatayo bago bumigay ang kanyang mga tuhod. Agad siyang sinalo ni Nena at Cora. Napaiyak si Megan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Ito ay mga luha ng tagumpay. Mga luha ng isang ina na nagsisimula ng bawiin ang kanyang buhay, isang nanginginig na hakbang sa bawat pagkakataon. Ang bawat araw na lumilipas ay isang mapanganib na sayaw sa pagitan ng pagpapanggap at katotohanan. Sa gabi, si Megan ay isang mandirigma. Pinipilit ang kanyang katawan na sumunod sa kanyang kalooban. Sa umaga, siya ay isang bilanggo, nagpapanggap na isang mahinang biktima sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Giler. Ngunit ang pagpapanggap niya ay masyadong naging epektibo. Isang hapon, pumasok si Giler sa kanyang silid. Ang mukha nito ay hindi mapinta, isang halo ng inis at pagkabalisa. Bakit parang hindi ka pa rin bumubuti, Megan? Tanong nito, ang tono ay hindi na nag-aalala, kundi nanunumbat. Ilang buwan na. Dapat may epekto na ang mga vitamins mo. Nanlamig ang dugo ni Megan. Naintindihan niya agad. Ang epekto na hinahanap nito ay hindi ang kanyang paggaling, kundi ang kanyang unti-unting paglala. Hindi ko alam, Giler. Sagot niya, ang boses ay mahina. Siguro ganito na lang talaga ako. Tinitigan siya ni Giler ng matagal na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay umiling ito at lumabas. Nang gabing iyon, narinig ni Nena mula sa recording device ang pag-uusap na kinatatakutan niya. Hindi gumagana, sabi ni Tiffany. Ang boses ay gralgal sa inis. Masyadong mabagal. Baka kailangan na nating itaas ang dosis. Delikado yon, sagot ni Giler. Sinabi ko na sa'yo, baka bigla na lang siyang atakihin. E di hayaan mo na. Ano pang hinihintay natin? Pasko? Habang tumatagal, mas malaki ang tiyansang mabuking tayo. Sigaw ni Tiffany. Ako na ang bahala. Doblehin mo ang dosis bukas. Utos ko yan. Kinabukasan, nanginginig si Nena habang kinukwento ito kay Megan. Iya, hindi mo pwedeng inumin yon. Masyadong mapanganib. Anong gagawin natin? Tanong ni Megan. Ang takot ay gumuhit sa kanyang muka. Malalaman niya kung hindi niya ituturok. Walang silang pagpipilian. Ang tanggihan ng ineksyon ay katumbas ng pag-amin na may alam sila. Pumasok si Giler. Dala ang hiringgilya. Ngumiti ito kay Megan, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Extra dose ito, mahal, para mas mabilis kang lumakas. Para mas mabilis akong mamatay, isip ni Megan. Itinurok ni Giler ang lason. Sa sandaling pumasok ang likido sa kanyang ugat, naramdaman agad ni Megan ang pagkakaiba. Isang matinding init ang gumapang sa kanyang braso na sinundan ng isang nakakakilabot na lamig. Ilang minuto pagkaalis ni Giler, nagsimula ang epekto. Una, ang panlalabo ng kanyang paningin. Pagkatapos, ang hirap sa paghinga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nena, hirap niyang tawag. Agad na lumapit si Nena. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang pamumutla ni Megan at ang panginginig ng kanyang buong katawan. Megan! Isang matinding pulikat ang biglang umatake sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang likod ay umarko sa sakit. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Nagkakandahilo siya. Ang hangin ay ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ito na ba yon? Dito na ba magtatapos ang lahat? Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang anak. Huwag kang bibitaw, Hija! Sigaw ni Nena. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang kanyang medical kit. Kinuha nito ang hiringgilya na naglalaman ng antidote na bigay ni Dr. Ramirez. Sandali lang! Itinurok ni Nena ang antidote sa kabilang braso ni Megan. Isang sugal. Umaasa silang sapat ito para labanan ang doble dosis na lason. Habang nag-aagaw buhay si Megan,
Narinig nila ang tunog ng sasakyan ni Gilier sa labas. Diyos ko po, bulong ni Nena. Bumalik siya. Nataranta si Nena. Itinago niya ang ginamit na hiringgilya ng antidote sa ilalim ng kama. Kumuha siya ng basang bimpo at pinunasan ng pawis sa noo ni Megan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gilier. May naiwan lang akong papeles. Natigilan ito nang makita ang kalagayan ni Megan. Nakahandusay ito sa kama. Namumutla at hirap huminga. Si Nena naman ay halatang halata ang pagkataranta. Anong nangyari dito? Tanong ni Gilier. Ang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa. Sir, sabi ni Nena, pilit pinapakalma ang sarili. Bigla na lang po siyang pinawisan at nahirapang huminga. Siguro po, epekto lang ng gamot. Lumapit si Gilier kay Megan. Tinitigan niya ito ng maigi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nena. Bakit parang balisa ka, Nena? May tinatago ka ba? Umiling si Nena. Wala po, sir. Nag-alala lang po ako para kay ma'am. Ang mga mata ni Gilier ay parang matalim na kutsilyo. Tumingin ito sa paligid ng silid na para bang may hinahanap. Sa ilalim ng kama, nakahiga si Megan. Ang kanyang malay ay paunti-unting bumabalik dahil sa antidote. Nakita niya ang sapatos ni Gilier na nakatayo malapit sa kama. Isang maling kilos lang, isang maling tunog lang, at mahuhuli sila. Tila isang eternidad ang lumipas bago muling nagsalita si Gilier. Sige, bantayan mo siyang maigi. Tawagan mo ako kung may mangyari. Kinuha nito ang papeles at lumabas. Nang marinig nila ang pagsara ng pinto at ang pag-alis ng sasakyan, doon lang nakahinga ng maluwag si Nena, ngunit si Megan ay nanatiling nakahiga. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Talunan siya. Muntik na siyang mamatay. Muntik nang mabuking ang kanilang plano. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang sakit, ang therapy, ang pag-asa, ay parang biglang gumuho. Paano siya lalaban kung sa isang iglap lang ay kaya siyang patayin ng mga ito? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung sarili niya ay hindi niya kayang iligtas? Sa sandaling iyon, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, naramdaman ni Megan ang isang nakakabinging pagkatalo. Nawalan siya ng pag-asa. Nang biglang, narinig niya ang masayang boses ni Gilier mula sa labas ng bintana. Kausap nito ang isang event organizer sa telepono. Oo, ituloy niyo na, sabi ni Gilier. Ang boses ay puno ng kagalakan. Gawin nating pinakamalaki. Isang granding selebrasyon para sa birthday ko sa susunod na buwan. Ito ay para sa pagsisimula ng isang bagong buhay. Isang bagong buhay. Isang buhay na itatayo sa ibabaw ng kanyang libingan. Ang mga salitang iyon, sa halip na lalong magpabagsak sa kanya, ay nagsilbing kidlat na gumising sa kanyang natutulog na galit. Ang pagkawala ng pag-asa ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi siya papayag na magdiwang ang mga ito. Kung gusto ni Gilier ng isang granding selebrasyon, ibibigay niya ito. Ibibigay niya sa kanya ang isang party na hinding-hindi nito malilimutan. Ang kaarawan nito ang magiging katapusan nila. Ang insidente ng muntikang kamatayan ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe kay Megan. Nauubos na ang kanilang oras. Hindi na sila pwedeng maghintay pa. Ang kaarawan ni Gilier na gaganapin sa susunod na buwan, ang itinakda nilang huling araw ng paghihintay. Ito na ang kanilang deadline. Ang kanilang huling pagtatanghal. Ang bawat gabi ay naging mas matindi. Ang therapy ay naging mas mahirap. Itinulak ni Megan ang kanyang sarili hanggang sa sukdulan. Ang bawat patak ng pawis ay may kasamang alaala ng pagtataksil at ang bawat sakit ay may kasamang pangako ng paghihiganti. Dahan-dahan, Hija, paalala ni Nena. Isang gabi, habang pinapanood si Megan na paulit-ulit na sinusubukang maglakad sa haba ng silid nang hindi umaalalay. Baka mabinat ka.
Hindi ako pwedeng mapagod, Nena, sagot ni Megan. Humihingal. Kailangan kong maging perpekto. Walang pwedeng maging mali. Hindi na lang paglalakad ang kanyang pinapractice. Pinapractice na rin niya ang kanyang boses. Tinitiyak na ito ay magiging matatag at malinaw sa tamang oras. Pinapractice niya ang kanyang ekspresyon sa harap ng salamin. Ang dating maamong mukha ay napalitan na ng isang maskara ng determinasyon. Samantala, si Nena ang naging kanyang mga mata at tenga sa labas. Siya ang kumausap kay Dr. Ramirez para ihanda ang lahat ng medical records na magpapatunay sa epekto ng lason. Siya rin ang palihim na nakipag-ugnayan sa isang dating security guard ng pamilya ni Megan na ngayon ay pulis na. Isang taong mapagkakatiwalaan nila. Kailangan natin silang sorpresahin, Inspector, sabi ni Nena sa telepono. Sa mismong araw ng birthday party, doon, kapag naroon na ang lahat ng kanilang mga kaibigan at business partners. Isang gabi, habang tinitingnan nilang muli ang lahat ng ebidensyang kanilang naipon, ang mga audio recording, ang mga kopya ng video mula sa hidden camera, ang resulta ng laboratory test, tinanong ni Megan si Nena. Nena, anong petsa nga pala ang birthday ni Giler? 15 ng susunod na buwan, Hija. Natigilan si Megan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Ang 15, ang araw na yon ay hindi lang kaarawan ni Giler. Iyon din ang death anniversary ni Mama. Bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Napatingin si Nena sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Walang hiya siya. Sinadya niya ito, Megan. Sinadya niyang gawin ang selebrasyon sa araw na yon. Hindi na lang ito isang simpleng party. Isa itong malaking insulto sa alaala ng kanyang ina. Isang pagyurak sa lahat ng pinahalagahan niya. Ang huling piraso ng pag-aalinlangan sa puso ni Megan. Kung mayroon man, ay tuluyan ng naglaho. Wala ng awa, wala ng konsiderasyon. Ang nararapat sa kanila ay ang pinakamabigat na parusa. Ang mga araw bago ang party ay puno ng tensyon. Si Giler at Tiffany ay abalang-abala sa pag-aayos. Ang bahay ay laging may mga caterer at event planners na pumapasok at lumalabas. Para sa kanila, ito na ang simula ng kanilang bagong buhay. Isang araw bago ang party, pumasok si Tiffany sa silid ni Megan. Dala nito ang isang mamahaling gown. Inilapag niya ito sa kama. Para sa'yo yan, ate, sabi ni Tiffany. Ang nangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nangungutya. Isusuot mo bukas. Gusto ni Kuya Giler na maging maganda ka sa special day niya. Para makita ng lahat kung gaano kanya kamahal at kung gaano kanya inaalagaan. Kahit ganyan na ang sitwasyon mo. Tinitigan ni Megan ang gown. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tiffany. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang lamig sa kanyang mga mata. Salamat, Tiffany, sabi ni Megan. Ang boses ay kalmado. Sisiguraduhin kong magiging maganda ako para sa inyo. Naramdaman marahil ni Tiffany ang kakaibang tono sa kanyang boses dahil bahagya itong natigilan. Ngunit agad din itong ngumiti at tumalikod. Good, magpahinga ka na para may lakas ka bukas. Nang gabing iyon, hindi natulog si Megan. Nakatayo siya sa harap ng isang full-length mirror na palihim na ipinasok ni Cora. Suot niya ang gown na bigay ni Tiffany. Bagay na bagay ito sa kanya. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, naroon pa rin ang dati niyang ganda. Ngunit ngayon, mayroon ng dagdag na talim at lakas sa kanyang mga mata. Naglakad siya, pabalik-balik. Bawat hakbang ay matatag. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang paghahanda para sa kanyang pagtutuos. Bukas. Bukas na ang araw ng paniningil. Dumating ang araw ng party. Ang bahay ay napuno ng mga bisita. Mayayaman, makapangyarihan. Ang mga elite ng lipunan. Ang hangin ay puno ng tugtugin, tawanan, at amoy ng mamahaling pabango. Inayusan si Megan ni Nena. Simple lang ang kanyang makeup,
Sapat lang para itago ang kanyang kaputlaan. Inilugay ang kanyang buhok. Isinuot niya ang gown. Nang matapos, tinulungan siya ni Nena na maupo sa kanyang wheelchair. Ang wheelchair na naging simbolo ng kanyang kahinaan, ngunit ngayon ay magiging bahagi ng kanyang pinakamalaking pag-arte. Handa ka na ba, Hija? Tanong ni Nena. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat. Huminga ng malalim si Megan. Tumango siya. Handa na ako. Bumukas ang pinto. Pumasok si Giler. Suot ang isang mamahaling suit. Ang mukha niya ay nagliliwanag sa tagumpay. Lumapit siya sa wheelchair ni Megan at yumuko. You look beautiful, my love. Bulong nito. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang bisita na naghihintay sa labas, itinulak ni Giler ang kanyang wheelchair palabas ng silid. Sinalubong sila ng mga palakpakan at mga camera flash. Ginagampanan ni Giler ang papel ng isang martir na asawa, ang perpektong bayani. Yumuko siyang muli, malapit sa tenga ni Megan, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Ngumiti ka, mahal ko. Bulong nito. Ang boses ay parang isang ahas. Bigyan natin sila ng isang magandang palabas. Ngumiti si Megan. Isang matamis, nagyayelong ngiti. Oo, Giler. Sabi niya sa kanyang isipan. Magsisimula na ang palabas. Ang huling pagtatanghal ninyo. Ang Grand Ballroom na dating lugar ng masasayang pagtitipon ng pamilya ni Megan ay nabago. Ngayon, ito ang entablado ng kasinungalingan ni Giler. Ang mga ilaw ay maningning, ang mga palamuti ay marangya, at ang mga bisita ay nagagalak. Walang kamalay-malay sa dilim na nagkukubli sa likod ng bawat ngiti ng mag-asawang host. Inilagay ni Giler ang wheelchair ni Megan sa isang lugar kung saan makikita siya ng lahat sa tabi mismo ng entablado. Isang perpektong eksena, ang nagdiriwang na asawa at ang kanyang lumpong kabiyak, isang larawan ng pag-ibig at sakripisyo. Lumapit si Tiffany, maganda sa kanyang kumikinang na bestida at hinalikan si Megan sa pisngi. Happy ka ba para sa amin, ate? Bulong nito, ang boses ay puno ng lason. Nginitian lang siya ni Megan. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang sandata. Hahayaan niyang sila mismo ang maghukay ng sarili nilang libingan. Dumating ang oras ng programa. Umakyat si Giler. Sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan, kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay puno ng emosyon. Maraming salamat sa pagdalo sa aking kaarawan. Ngunit ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pag-ibig, sa pag-asa, at sa katatagan. Tumingin siya sa direksyon ni Megan. Ang mga mata ay kunwaring nangingilid sa luha. Sa loob ng halos 1 taon, sinubok kami ng tadhana. Ang aking pinakamamahal na asawa, si Megan, ay dumanas ng isang trahedya. Huminto siya, hinayaan ang mga bisita na maantig. Ngunit kahit kailan, hindi ako sumuko dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nang iiwan. Mananatili ako sa tabi niya, aalagaan siya, mamahalin siya, hanggang sa aking huling hininga. Ang mga bisita ay napabuntong hininga. Ang ilan ay pumapalakpak. Si Giler ay isang santo sa kanilang mga mata. Ito na ang senyas. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Megan si Nena malapit sa technical booth. Nagbigay ito ng isang halos hindi mahahalata na tango. At sa gabing ito, pagpapatuloy ni Giler, itinaas ang kanyang kopita. Nais kong magbigay ng isang toast para sa aking asawa, ang aking inspirasyon, ang aking hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong sigaw ng pagkagulat ang pumuno sa bulwagan. Pagkatapos ng ilang segundo ng kadiliman, isang ilaw lang ang bumukas. Ang ilaw mula sa malalaking LED screen sa likod ng entablado. At sa screen, sa halip ng mga litrato ni Giler, lumabas ang isang itim na screen na may audio.
Pagod na akong maging anino lang niya, kuya. Panahon na para ako naman ang maging bida. Ang boses ni Tiffany, malinaw na malinaw. Nagulat ang lahat. Hinanap ng mga mata nila si Tiffany na ngayon ay namumutla sa kanyang kinatatayuan. Kasunod nito, ang boses ni Gilerd. Kahit pa magkaroon ng himala, sisiguraduhin kong mananatili siyang lumpo sa kama. Isang malakas na bulungan ang nagsimula sa mga bisita. Si Giler, na nasa entablado, ay natigilan. Ang muka ay nagpapakita ng purong pagkabigla. Ano to? Patayin na yan! Sigaw niya sa mga staff, ngunit huli na ang lahat. Ang audio ay napalitan ng isang video. Isang video na kuha mula sa isang hidden camera sa orasan. Malinaw na kuha sa sala ng kanilang bahay. Si Giler at Tiffany, magkayakap. Nakausap ko na ang mga abogado. Sabi ng Giler sa video, Kapag nawala na si Megan, sa akin mapupunta ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Siguraduhin mo lang na walang sabit, Giler. Sagot ng Tiffany sa video, hinahaplos ang mukha nito. At pagkatapos niyan, pwede na tayong magpakasal. Ang bulungan ay naging isang malakas na usapan ng pagkasuklam. Ang mga kaibigan at kasosyo ni Giler ay nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi. At para sa huling pasabog, ipinakita ang pinakamalalang ebidensya. Ang resulta ng laboratorio mula kay Dr. Ramirez, pinalaki sa screen. At sa tabi nito, ang pangalan ng lason na may paliwanag. Isang masusing plano ng pagpatay. Nang matapos ang video, bumalik ang mga ilaw. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Giler at Tiffany, na ngayon ay parang mga estatwa. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng takot at hindi makapaniwala. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng pag-lock ng gulong ng isang wheelchair. Isang spotlight ang biglang tumutok kay Megan. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang pares ng mga matang nakatitig, inilagay ni Megan ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair. Ginamit niya ang kanyang lakas. Itinulak niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti na inaakala ng lahat ay wala ng buhay ay dahan-dahang umunat. At pagkatapos, tumayo siya. Matatag, matangkad, puno ng lakas. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Ang iba ay napatakip sa kanilang mga bibig. Si Tiffany ay napasigaw at napaatras. Si Giler naman ay nakatitig lang. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang utak ay hindi maproseso ang imposible na nangyayari sa kanyang harapan. Dahan-dahang humakbang si Megan palayo sa wheelchair. Bawat hakbang ay sinadya, mabigat, at puno ng kahulugan. Bawat hakbang ay isang sampal sa mukha ng mga taong nagtangkang ilibing siya ng buhay. Naglakad siya papunta sa paanan ng entablado, diretsyong nakatingin sa mga mata ni Giler. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig, ngayon ay puno na lang ng isang nagyayelong galit. Huminto siya sa harap mismo ni Giler na nanginginig na ngayon sa takot. Tinitigan niya ito. At sa isang boses na malamig, malinaw, at dinig na dinig sa buong bulwagan, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang kinimkim. Nagulat ka ba, mahal ko? Tanong niya. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang party mo? Ngayon pa lang talaga magsisimula. At sa hudyat na yon, kasabay ng kanyang huling salita, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang biglang pumunit sa katahimikan mula sa labas ng bulwagan. Ang party ay tapos na. Ang paghuhukom ay nagsimula na. Ang tunog ng sirena ay hudyat ng katapusan. Mabilis na pumasok ang mga pulis sa ballroom. Ang kanilang presensya ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nag-atrasan, nagbibigay daan sa mga awtoridad. Giler Sandoval, Tiffany Reyes. Isang matigas na boses ang tumawag sa kanilang mga pangalan.
Inaaresto kayo sa salang attempted murder at conspiracy. Ang unang kumilos ay si Tiffany. Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng pagtanggi at takot. Hindi! Hindi totoo yan! Frame up lang to! Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ng dalawang pulis. Habang pinupusasan, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng luha at galit. Napatingin siya kay Megan. Hayop ka! Sinira mo ang buhay ko! Si Giler naman ay nanatiling nakatayo sa entablado. Tila isang rebultong binagsakan ng langit at lupa. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Megan, hindi na may galit, kundi may isang uri ng desperadong pagkalito. Megan, paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi siya sinagot ni Megan. Sa halip tinalikuran niya ito, hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang kanyang pagtayo at paglakad ay sapat ng sagot. Habang hinihila ng mga pulis si Giler pababa ng entablado, bigla itong nagwala. Hindi niyo ako pwedeng kunin. Bitawan niyo ako. Megan, patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako. Ang mga salitang mahal at patawad ay wala ng anumang kahulugan. Para na lang itong ingay sa pandinig ni Megan. Lumapit sa kanya si Nena. Inilagay ang isang shawl sa kanyang mga balikat. Tapos na, Hija. Tapos na. Niyakap ni Megan si Nena ng mahigpit. Doon, sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng daan-daang tao, sa wakas ay hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso, laban kay Giler at Tiffany, ay naging isang malaking iskandalo. Dahil sa bigat ng ebidensya, ang mga recording, ang testimonya ni Nena at Dr. Ramirez, at higit sa lahat, ang mismong paglakad ni Megan, naging mabilis ang paglilitis. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong. Walang parol. Ang kumpanya, na minsan nang tinangkang agawin ni Giler, ay bumalik sa kamay ni Megan. Sa una, marami ang nag-alinlangan sa kanyang kakayahan. Ngunit sa bawat board meeting na kanyang pinangunahan, sa bawat desisyon na kanyang ginawa, ipinakita niya ang isang talino at katatagan na hindi nila nakita dati. Ang babaeng minsan nilang nakilala bilang isang simpleng may bahay ay isa na ngayong iginagalang na CEO. Isang maaraw na umaga, nakatayo si Megan sa balkonahe ng kanyang bahay. Isang bahay na ipinarenovate niya para burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang isang maliit na himala. Isang malusog na sanggol na lalaki, ang kanyang anak. Pinangalanan niya itong Lucas, na ang ibig sabihin ay tagapagbigay ng liwanag. Tingnan mo anak, bulong niya sa sanggol habang itinuturo ang sumisikat na araw. Iyan ang umaga, ang simula ng lahat. Hinaplos ng maliit na kamay ni Lucas ang kanyang pisngi. Napangiti si Megan. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Hindi niya binura ang kanyang nakaraan. Sa halip, ginawa niya itong pundasyon ng kanyang bagong lakas. Natutunan niyang ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi ang pagbuo ng isang mas magandang buhay na wala sila. Maya-maya, isang katok ang narinig niya sa pinto ng balkonahe. Pumasok si Nena, may dalang isang tasa ng tsa. "Ma, Megan," sabi ni Nena. Ang ngiti ay abot tenga. "May bisita po kayo sa baba." Tumingin si Megan kay Nena, may bahagyang pagtataka. Hindi niya inaasahan ang sino man. "Sino raw?" Ngumiti lang si Nena ng makahulugan. "Ang inspektor po." Inspector De Leon. May dala siyang bulaklak. Naalala ni Megan ang matikas at magalang na pulis na tumulong sa kanilang kaso. Ang lalaking nagpakita ng tunay na pag-aalala, hindi lang sa kaso, kundi sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Megan. Isang ngiti na matagal nang hindi niya naisuot. Isang ngiti na puno ng posibilidad, walang takot,
at handa ng umibig muli. Bumaling siyang muli sa kanyang anak. Hinalikan ito sa noo. "Halika na, Lucas," bulong niya. "Harapin natin ang ating unang bukas." At habang naglalakad siya papasok, hawak ang kanyang anak, patungo sa isang bagong kabanata. Alam ni Megan na sa wakas, tunay na siyang malaya. Ang babaeng dating biktima ay isa ng mandirigma. Ang babaeng minsan nang nadapa ay natuto ng hindi lang tumayo, kundi lumipad.